Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ang lahat po ng papuri ay sadyang para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Lagi-lagi po ay ating pinupuri at ating pinasasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po na kamusliman ay sapagkat wala talagang kasing swerte ang bawat Muslim. Nilikha tayo ng Allah na pumipintig sa ating mga dibdib ang pananampalataya sa la ilaha illallah, pananampalataya na walang Diyos karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Sino man ang patnubayan ng Allah, walang makakapagpaligaw, at ganoon din po na sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw ay wala rin pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Mga kapatid sa pananampalataya, dalawa po na mungkar ang parating: Christmas at New Year celebrations. At napakarami ng kamusliman na nakikigaya sa mga kufar sa dalawang selebrasyon ito. Natalakay po natin nakaraan na buwan ang tungkol po sa Christmas, mga hukom ng Islam tungkol sa Pasko. Advance po tayo dito sa SCAG. Malayong-malayo pa lang yung event ay naunahan na ng Friday khutbah. Ngayon po, ang tatalakayin naman natin ay New Year. Bagamat malayo pang New Year, uunahan na natin. Para po yung mga kapatid natin na nagbabalak, malayo pa lang po, magpunos dili na kayo. Mga kapatid sa pananampalataya, napakarami ng kamusliman na nagpa-participate. Kung marami ang Muslim na sumasali sa Christmas, mas higit na napakarami ang Muslim na sumasali sa New Year celebration. Ito po ang ating ipaparating sa inyo, mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat marami pa rin ang dapat magkaroon ng kaalaman tungkol sa punto na ito. Tanong, bakit siniselebrate ang Christmas, ang New Year ng kamusliman? Ano ba ang dahilan bakit nila isinasagawa? Pangalawa, paano isinasagawa ng mga Muslim na katulad ng ginagawa ng mga kuffar? Sa pamamagitan po ng mga pamahiin, sapagkat lahat po yan pamahiin. Mamaya isa-isayin natin. Maraming mga Muslim sa pagpasok ng New Year ang makakagawa ng kung hindi shirkul asghar, ibig sabihin po minor shirk, o kaya shirkul akbar, ibig sabihin po major shirk. Marami ang mga Muslim na makakagawa niyan pagpasok po ng New Year celebration. Kaya uunahan na natin ngayon ang mga kapatid sa pananampalataya. Kapag po darating ang New Year, sobrang traffic sa Maynila. Opo, wala ka masiksikan. Mga palengke, mga mall, punong-puno ng mga namimili ng mga bilog-bilog na pampaswerte daw. Kapag ikaw na Muslim, kasali riyan sa mga nakikipagsiksikan upang mamili ng mga prutas na bilog-bilog sa pag-aakala na ikaw ay suswertihin, ano po ang hatol sa iyo ng Islam? Pangalawa,
May mga Muslim kapag po papasok ang New Year, gigisingin ang buong pamilya. Di oras pa yan, alas 12 ng hating gabi. Pagpasok ng January 1. Ibig sabihin po, Disyembre at 31 at saka January 1. Pag salubong nila, midnight, gigisingin para maghanda ng masasarap na pagkain. Yang pagkain na yan na inihanda mo, ang tawag po riyan, pag-aalay. Sa New Year, ano po ang hukom ng Islam tungkol dyan? Number 3, na ginagawa ng mga Muslim, paputok. Bumibili ng paputok. Pagkatapos, papuputukin pagpasok ng New Year. Pagdating ng eksaktong alas 12 ng hating gabi ng Disyembre at 31. Ibig sabihin, pumasok na ang unang oras ng January 1. Papuputukin ang mga paputok sa pagkaakalang pampataboy daw ng malas. Ano ang hukom ng Islam tungkol sa isang Muslim na naniniwala na ang paputok pampataboy ng malas? Number 4. Nagpapaputok sila para raw itaboy, palayasin si Shaitan sa kanilang mga tahanan. Kapag yan ang paniniwala mo, kapatid, yan ang pananalig mo kung bakit ka nagpapaputok. Ano po ang hatol sa ng Islam? 5 na punto. Mga Muslim na nag-get together kapag po January 1. Galing pa sa mga malalayong lugar, nagsasama-sama, nagre-reunion, magpipinsan, magkakamag-anak dahil New Year. Ano po ang hatol ng Islam? Sa 5 punto na ito, ano ang hatol ng Islam? Ang pangkalahatan na hatol ng Islam ay ang pag-celebrate ng New Year o anumang non-Islamic holiday ay haram. Yan po ang pangkalahatan na ruling. Nagbigay the Permanent Committee ng Saudi Arabia, Fatawa Islamiyah Volume 1. Ngayon, isa-isahin natin. Yung pangkalahatan na hatol, gawin nating detalyado punto por punto. Unang punto, tungkol sa mga bilog-bilog na prutas. Makakita ka ng Maranao, Tausug, Maguindanao, Yakan, Basilan, Pakistani, Arabo, pati balik Islam. Yung misis niya nasa palengke, pati siya kasama sa palengke, namimili ng mga mansanas, mangga, orange, anumang bilog-bilog. At kapag ikaw ay namimili ng mga mansanas, mga prutas, anumang mga bilog-bilog na yan, pati damit mo bilog-bilog din, pulkadats kung tawagin. At ang iyong pananampalataya ang tawag doon, kaya ka nga gumagasto iniisip mo, may mangyayari. At kapag ang pananalig mo ay ang mga bilog-bilog na yan ay may kapangyarihan upang maakay mo ang swerte, mayroong power ang mga bilog-bilog na yan para akayin mo sa sarili mo ang swerte, at namatay ka sa gabing iyan na hindi ka nakapagtawba, ikaw ay nakagawa ng Shirkul Akbar, major shirk. Hindi yan lumayo sa anting-anting. Mayroon kang singsing. Sa mga Bisaya, gamhanang singsing. Sa mga Maranao, sisingakanda. Anting-anting, power. Kung ikaw ay naniniwala na itong singsing na ito ay may power, anting-anting, hindi ka tinatabla ng bala dahil sa singsing, o kaya anumang itinatali mo sa iyong baywang, hindi ka tinatabla ng bala dahil may power. Kapag ang pananampalataya mo, yung kapirasong bagay na yan ay may power para pigilin ang masama at akayin ang kabutihan, ikaw ay nakagawa ng Shirkul Akbar. Na nakaraming mga Muslim, itong darating na bagong taon, walang kamalay-malay. Ngunit, pangalawa, nandito pa rin tayo sa unang punto. Pangalawa, kung hindi ka naman naniniwala na ang mga bilog-bilog na iyan ay may power. Mansanas walang power. Mangga walang power. Ang tanging paniniwala mo ay ang mga bilog-bilog na iyan ay
kasangkapan lamang, means to good luck. Kasangkapan lamang ng pampaswerte, ang nakamit mo ay syirkul asgar, minor shirk. Shirk pa rin, kahit saan mo tingnan. So ulitin natin, kapag paniwala mo yung mga prutas ay may power para akay ng swerte, syirkul akbar. Kapag ang pananampalataya mo yung mga bilog-bilog na yan, walang power, kasangkapan lang pang-akay ng swerte, syirkul asgar. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, alisto kayo sa darating na New Year. Tinalakay natin ang Pasko, nakaraan, Nobyembre pa lang. Ngayon naman, tinalakay naman natin New Year, malayo pang New Year, para po ikaw maagapan na Muslim. Pangatlo, punto numero 1 pa rin tayo. Pangatlo, kung ikaw ay nananampalataya na iyang mga bilog-bilog na prutas na iyan ay mayroong power para baguhin ang takda na itinakda ng Allah, kung ano man ang itinakda sa'yo ng Allah ay kayang baguhin ng mangga o kaya orange o ano pang mga bilog na mga prutas. Ikaw kapatid, hindi mo na mamalayan nakagawa ka ng syirkul akbar. Ibig mo sabihin, kayang baguhin. Katulad ng mga text messages na yan. Text ang kanumangan ng aya. Sasabihin sa'yo, isin mo yan 20 times. Pag hindi mo isin 20 times, may mangyayari siya masama. Pag isinin mo 20 times, suswertehin ka. Yan po mga kapatid ay shirk. Ibalik mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, ibig mo sabihin, anumang itinakda ng Allah, kayang baguhin ng 20 text messages. Sino mang nag-text sa'yo niyan, ibalik mo sa kanya itong text ko sa'yo, na iyan ay shirk. Hindi kayang baguhin ng 20 text messages ano ang itinakda ng Allah. At kapag ikaw ay naniwala na nag-text ka ng 20 na text din, dahil ang paniwala mo mababago ng text messages ang takda ng Allah, nakagawa ka kapatid ng shirk. Number 4, kapag ikaw ay nananampalataya na ang mga bilog-bilog na prutas na yan ay mas makapangyarihan kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala para baguhin ang kapalaran mo, pakinggan mo itong ayah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minas shaitanir rajim, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha Inna dhalika ala Allah yasir. Chapter 57 verse 22. Tungkol ito sa wala kang kayang baguhin, walang kapahamakan, walang calamity, walang disgrasya, walang anuman kapahamakan, walang kapahamakan na dumarating sa daigdig o sa inyong mga sarili maliban sa nakasulat sa aklat ng kahatulan bago pa man namin iyon isinaganap. Katotohanan, yan ay madali para sa Allah. Kaya iyang mga bilog-bilog na bibilhin ng mga asawa ninyo na wala pang alam sa Islam, sabihin mo maghunos dili ka. Bawal sa Islam. Kung dati ka nang nagbibili, araw-araw bumibili ka ng prutas, pagkain ng pamilya, walang problema. Ngunit kung ngayon ka lang, Disyembre 31, mangungumpra dahil i-display sa lamesa, dahil iniisip mo na ito ay pampaswerte. Kapatid, sabihan mo misis mo, huwag mong gawin yan. Huwag mong ipakain sa pamilya mo ang haram. Kaya, alisto ang bawat Muslim. Punto numero 2. Pumunta naman tayo sa mga masasarap na pagkain na inihahanda ng inyong mga misis. Marami pa rin ang mga Muslim na ignorante po tungkol sa punto na ito. Hindi lang dito sa Manila, pati na sa Mindanao. Makikita mo yung Muslim, Maranao, Tausug, Maguindanao, anumang tribo, naghahanda ng wadit, naghahanda ng biko. Dahil New Year. Ito, pakinggan mo. Kapag kapatid sa pananampalataya, kumatay ka ng manok, kung ano man, naghanda ka ng pagkain, dahil darating sino? Darating si Mr. January 1. Yan ang pinaghandaan mo. Ang pinaghandaan mo si Mr. January 1. Walang kaibahan sa kinatay mo yung manok sa baliti. Pumunta ka sa baliti, kinatay mo yung manok sa ngalan ng jin. Anong kaibahan? Nang pagkain na iniluto, inialay sa altar, tulad ng piyesta ng mga santo-santo. Anong kaibahan doon sa inialay mo sa hapagkainan? At may oras pa, gigisingin mo yung mga mahal mo sa buhay. Anak,
bangon na kayo lahat, alas 12 na, kakain na tayo, nang sa gayon maging masagana ang buong buhay natin isang taon. Ito po ay hindi lamang paghahanda ng pagkain, ito po ay offering, pag-aalay. At ito po ay Syirkul Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, lalo pa nadagdagan, hindi lang pag-aalay kay January 1, ito ay naniniwala ka na sa pamamagitan ng masasarap na pagkain na iaalay mo, isasalubong mo sa unang putok ng unang oras ng January, ang paniniwala mo, ang buong buhay mo ng isang taon ay magiging masagana. Ibig sabihin po, binigyan mo ng power ang kanin, ang ulam, ang pritong bangus, ang pritong manok. Binigyan mo sila ng power upang maging masagana ka buong isang taon. Ito po ay isa na namang anyo ng Syirkul Akbar. Ang may hawak ng kasaganaan ng buhay mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang New Year na ang dumaan sa Pilipinas at ilang beses na ginawa ng mga pobre na maghanda ng pagkain, hanggang ngayon pobre pa rin. Ibig sabihin po, niluluko ka lang, binibilog lang yung ulo ninyo, nagpapabilog naman kayo, naniwala naman kayo. At ang sino man gumagawa po ng syirk, pag namatay ka sa gabing iyan, ikaw na ginising mo yung mga anak mo, pamilya mo, asawa mo, ginising mo, gumising na kayo, salubungin natin ng bagong taon, nakahandang mga masasarap na pagkain, isasalubong natin sa bagong taon, gising, magsaya, kumain tayo. Kapag namatay ka sa gabing iyan, na hindi ka nakapagtauba, na ang pagkain na inialay mo sa nilikha ng Allah na katulad ng taon, bagong taon, pakinggan mo to. Chapter 5, verse 72. Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katotohanan, ang sinumang magtalaga ng mga katambal sa pagsamba sa Allah, hindi ba sinamba mo yung kanin? Hindi lang ribulto ang sinasamba. Sinamba mo yung prutas, sinamba mo yung kanin, sinamba mo yung bangus, sinamba mo yung ulam. Kasi doon ang paniwala mo na kapag naghanda ka, magiging masagana ang buhay mo. Ang kasaganaan mo manggagaling sa bangus, hindi manggagaling sa Allah. Itinambal mo ang pagkain sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin. Katotohanan, ang sino mang magtalaga ng mga katambal sa pagsamba sa Allah ay ipinagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso at ang apoy ang kanya magiging tahanan, at para sa mga zalimun ay walang mga tagapagtanggol. Gaano man ka-espesyal na espesyal ang inihanda mong pagkain, wala itong kapangyarihan para baguhin ang itinakda ng Allah. Nag-aaksaya ka lang ng kwarta, nagpupuyat ka lang. Opo, maraming mga Muslim na nagpupuyat lang. Walang kapangyarihan ang anumang pagkain na isasalubong sa New Year para ang buhay mo masagana buong isang taon. Ngayon, kapag ikaw ay naniniwala, nananampalataya, nananalig, na itong mga pagkain na inialay mo sa hating gabi ng New Year, pag-aalay ang tawag dyan. Hindi lang pag-aalay yung literal na ilagay mo yung pagkain sa altar. Hindi lang ang pag-aalay yung katayin mo yung manok sa harap ng baliti to please the jinn. Pag-aalay rin ito to please January 1. Pag-aalay, inihanda mo yung pagkain para kainin pagsalusaluan na ang tanging dahilan kung bakit sinadya ninyo alas 12 ng hating gabi, gigising kayo, puputulin ninyo ang masasarap na tulog ninyo at ang pera ninyo na kinita ninyo kung saan mang baklaran nakipagabulan sa mga MMDA. Ang kwarta ay ibinili ng manok, nagluto ng mga kuning, mga dilaw na kanin, nagluto ng pansit. Ang tanging dahilan ay sapagkat nananampalataya ka na itong January 1 magbibigay sa iyo ng grasya. Ibig sabihin, Panginoon mo ang January 1. Ngayon pakinggan mo to. Dahilan dyan, napakarami na nagsasabing la ilaha illallah ang sumasamba sa iba. Napakarami ng mga Muslim na nananampalataya sa kaisahan ng Allah ang sumasamba liban pa sa Allah. Ito ang katibayan. Chapter 12, verse 106.
Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. At karamihan sa kanila na naniniwala sa Allah ay mga nakakagawa ng syirik. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pag-o-offer ng pagkain, ang pag-aalay ng pagkain, ang paghahanda ng pagkain bilang pansalubong sa January 1, wala itong kapangyarihan para tutulan, para kontrahin, para salungatin ano ang itinakda sa iyo ng Allah na kapahamakan o kaya swerte o kaya kaginhawaan sa darating na isang taon. Hindi kayang pigilin ng anumang klaseng pagkain na iluluto mo. At kapag ikaw ay hindi naawat, yang misis mo, sabihan mo yung misis mo, kapag hindi naawat yung misis mo, at ganun ka rin, naniwala ka rin na itong inihanda na pagkain ay may kinalaman sa ikasuswerte ng buhay mo, pakinggan mo itong ayah. Nakagawa ka ng shirk, pakinggan mo itong ayah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Chapter 6 verse 88. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambalang pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang kinagawang gawin ay magiging walang saysay sa kanila, pulbos ang mabubuti mong gawa. Kaya alis to mga kapatid sa pananampalataya, sa akida, kaunti lang na sablay, yari ka. Ang pinag-uusapan dito akida, Islamia, belief system, pananampalataya. Bakit ka naghanda ng pagkain? Ang pananampalataya mo, itong inihanda mong pagkain, kinatayan mo pa ng manok, nagluto ka ng pansit, para nang sa gayon, mahaba ang buhay mo, nang sa gayon, maging maswerte ang buhay mo, nang sa gayon, maging masagana ang buhay mo, na para bagang ang paniniwala mo ay wala ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagtatakda ng anumang panakdaan. Mga kapatid sa pananampalataya, walang nilikha, pagkain or hindi pagkain, walang nilikha ang may kapangyarihan para baguhin ang takda ng Allah. Bilang katibayan, chapter 7 verse 188, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Sabihin mo, naka-address kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala akong kapangyarihan na akain ang kabutihan sa aking sarili ni iwaksi ang kasamaan, kundi ay sa kalooban lamang ng Allah. Kung nalalaman ko lamang ang hindi nakikita, ay pinarami ko na sana ang mabuti at wala sanang masama ang nakapagsalang sa akin. Propeta nga mismo hindi na kaya iwasan ang mga kalamidad. Dumaan ang digmaan, duguan lahat ng katawan, hindi na naiwasan yung mga kalamidad. Ikaw pa kaya, haharangin mo ng bilog na mansanas, haharangin mo ng pansit na mahaba. Ano ka? Ito ay kultura ng mga kufar na ginaya ng mga Muslim. Dahil ang Muslim, tuluyang naging ignorante sa kanyang relihiyon. Punto numero 3, paputok. Eto, paputok mga kapatid, ng mga may hilig magbenta ng paputok. Pakinggan ninyo itong paputok. Bakit ang mga kufar nagpapaputok? Na siya ring nahawa ang Muslim. Kaya sila nagpapaputok. Ang kanilang pananampalataya. Pananampalataya ang tawag doon, mantakin mo. Gagasto ka ng ilang libo, papuputokin mo lang. Kaya sila nagpapaputok. Ang kanilang pananampalataya ay pangtaboy ng malas. Kaya kami na malas pare, sabi ng Christian. Kasi hindi ka malang nagpapaputok, magpaputok ka naman. Bumili ka sa mga Muslim, pa ang sinasabi. Bumili ka ng mga paputok sa mga Muslim. Nang sa gayon, ang mga malas sa buhay mo ay may taboy. Ngayon, kapag ikaw ay nananampalataya na sa pamamagitan ng mga paputok na yan, ay mapapalayas mo ang malas, isa na namang anyo ng shirk. Walang malas, walang swerte sa Islam. Kasaganaan, lahat yan pagsubok. Ganoon din po ang kapahamakan, lahat yan pagsubok. Hindi malas, hindi swerte ang tawag natin dyan. Ang tawag natin dyan, pagsubok. Mga kapatid sa pananampalataya, maging mabuti man, kasaganaan, o maging masama man, ibig sabihin mga kalamidad, lahat po ito ay galing sa Allah para subukan ka. Hindi po ito galing sa paputok.
Ha? Na kaya binalas ang buhay mo kasi wala kang paputok. Kaya sa senior to kasi puro putok. Allahu Akbar. Basahin natin. Chapter 57 verse 22. Kaya kinakailangan talaga ng Muslim, maalam ang Muslim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Walang kapahamakan, calamity, anuman, na dumarating sa daigdig sa inyong mga sarili maliban sa nakasulat sa aklat ng kahatulan bago pa man namin yun isinaganap. Katotohanan, yan ay madali para sa Allah. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalataya, huwag kang maniwala na yang paputok na yan pantapoy ng masama. Ang totoo niyan, yang paputok na yan po, pangpawala ng pera. Ilang milyon dito lang sa Metro Manila, huwag na yung mga Christian, Muslim lang, ilang milyon ang susunugin ng mga Muslim sa paputok. Isang gabi lang. Abay, kung idonate mo na lang sa iskag yan, pagkalaki-laki muski ang may tatayo natin. Yang isang gabi lang, isang iglap lang na papuputokin. Nasaan ang utak ng mga Muslim? Bungakalan nila sa pamagitan ng paputok. May tatabo yung malas, ang may tatabo po yung kwarta mo. Sayang. Punto numero 4. Sabi naman nila, magpaputok ka para ang mga demonyo sa bahay mo lumayas. Itong ganitong klaseng paniniwala, pananampalataya, pananalig, kinopya rin ng mga Muslim. Mga Muslim na mangmang sa kanilang relihiyon. Palalayasin mo si Satanas sa pamagitan ng apoy. Tinawanan ka noon. Galing nga siya sa apoy. Si Satanas galing sa apoy. Tapos sasabihin mo matatakot sa iyong paputok. Bilang katibayan. Tinanong siya ng Allah, bakit hindi ka nagsujud kay Adam? Sabi niya, ako mas mahusay ako, galing ako sa apoy. Yan, galing sa putik. Bilang katibayan, chapter 7, verse 12. Qala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sinabi ng Allah, sinabihan niya si Shaitan, si Iblis, ano ang pumigil sa iyo ng utusan kita na magsujud kay Adam? Sinabi niya, ito ang sagot ni Iblis. Sabi ni Iblis, ako ay mas magaling kaysa sa kanya, nilikha mo ako mula sa apoy at siya mula sa lupa. Ibig sabihin, itong pinalalayas mo na bungakala ng mga kufar, mapapalayas na demonyo sa loob ng kanilang bahay sa pamagitan ng mga paputok, lalo pa silang palakpakan. Habang nagpapaputok ka, lalong dumarami ang demonyo sa bahay mo. Hindi sila pinalalayas ng paputok, pinalalayas sila ng pagbabasa ng Quran sa loob ng bahay mo. Bahay mo na walang nagbabasa ng Quran, puro Facebook, puro na lang comics, puro magazine, walang nagbabasa ng Quran. Ngayong dumating ang New Year, sabi mo, palalayasin mo ng Iblis, palalayasin mo ng Satan sa pamagitan ng paputok. Baka ikaw ang palayasin nila. Hindi sila mapapalayas. Sinusunog mo ang pera mo. Katulad ng sinabi natin, napakarami ng mga muski sa Pilipinas na nangangailangan ng tulong. Kailangan talaga nilang tulong. Kung yang papuputokin mo, ibagsak mo na lang sa kanilang sadaka box. Ano sa tingin mo? Basahin natin. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Chapter 17 verse 26. At ibigay sa kamag-anak ang kanyang karapatan at ganun din sa may hirap at sa manlalakbay. Ngunit huwag aksayahin ang inyong yaman sa gawi ng gastador. Hindi ba gawi ng gastador? Susunugin mo ang pera mo? Dagdag pa. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayat. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Kaduduhanan, ang mga gastador ay kapatid ng Satan at si Satan kailanman walang utang na loob. Kaya kapatid sa pananampalataya, kung nagbabala ka magpaputok, ngayon, magplano ka na. Magkano ang papuputokin mo? 5,000. Ilagay mo sa sobre. Maghanap ka ng muski na kailangan ng tulong. At tingnan mo anong kailangan nila, electric fan, ilaw. Ibili mo ng kanilang kailangan sa halip na paputukin mo ng isang iglap. Para naman sa mga nagtitinda ng mga paputok na walang paggagamitan kundi i-celebrate ng New Year, kayo rin po ay damay sa kasalanan.
Opo, ang inyong mga negosyo ay para paputukin, para waldasin ang kwarta. Dumako tayo. Punto numero 5, last point. Mga Muslim, mahihilig mag-reunion kapag New Year, January 1. Mga Muslim na nakikigaya sa mga kufar, nagtawagan, nagteksan, insan, January 1, kailangan magkita-kita tayo, kailangan magkaroon ka ng reunion na magpipinsan, magkakamag-anak dahil bagong taon. Ano pang hukom ng mga ulama? Ito po ay panggagaya sa mga kufar. Lagi-lagi natin sila ginagaya sa kultura. Panggagaya sa mga kufar, at ano ang ruling tungkol sa panggagaya sa mga kufar? Yung hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man nanggagaya sa mga tao, siya ay kaisa nila. Anong ibig sabihin ng kaisa nila? Kung ginagaya nila sa pamagitan ng pag-celebrate ng New Year. Ang mga kufar, sila ay nagiging katulad nila, ibig sabihin sila ay nagiging kafir din. Mga kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin, hatol ng Fatawa Islamiyah, the Permanent Committee ng Saudi Arabia, ang kanila pong hatol, maghunos dili ang Muslim. Ang New Year celebration po ay haram na kailangan maintindihan ng bawat isa sa atin. Baka pumasok ang New Year nang wala kang kamalay-malay na nakapaghanda ka ng pagkain na iaalay kay New Year na hindi mo namamalayan na nakagawa kayong buong pamilya ng Syirkul Akbar. Ipalayo tayo ng Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. دوما يا رب قد كنت معي لكنني نأيت عنك نسيت ما قد كان لك وسرت في طريقي يا إلهي يا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid sa pananampalataya, pagsumikapan ng bawat isa na nabubuhay na Muslim, at kung mamamatay man siya, ay mamamatay ng Muslim. Itong dalawang darating na big events sa mundo, Christmas at saka New Year, delikado ka. Baka diyang kaabutan ng kamatayan na mamatay ka na hindi Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, lahat po ng tinalakay natin, isa lang ang punto. Ang tinutukoy po nito lahat ay pamahiin, superstition. Pamahiin, bilog-bilog na prutas, pampaswerte, pamahiin. Kakatay ka ng pagkain, ng hayop, anumang pagkain na pangpahanda, pamahiin, pampaswerte daw. Magluluto ka ng pansit para humaba ang buhay mo, pamahiin. Mga paputok para pampalis ng malas, pamahiin. Lahat ng mga yan, pamahiin. At ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pamahiin? Sinabi niya 3 beses para diinan ang sinabi niya. Ang pamahiin ay syirk, ang pamahiin ay syirk, ang pamahiin ay syirk. Marami ang Muslim na gagawa na naman ng syirk nitong darating na bagong taon. Tandaan ninyo, kung marami ang gumagawa ng Muslim sa Pasko, mas higit na pinakamarami sa bagong taon. Pati kwarta nila, sinusunog nila. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya, paano ka magdudua? Humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala kung nakagawa ka ng syirk nitong darating na bagong taon. Mayroong dua nabanggit sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la khaira illa khairuk wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Ibig sabihin, ito yung mga dua kapag nakagawa ka ng syirk. O Allah, walang kabutihan maliban sa iyong kabutihan. Ni walang mga ibon maliban sa iyong mga ibon. Bakit pati ibon pumasok? Dahil pamahiin ng mga Arabo noong unang panahon na kapag lalabas ng bahay,
may lumabas na ibon, bigla lumiko sa kaliwa, oops, huwag kang tumuloy, may masama mangyayari sa iyo. Lumiko sa kanan, tumuloy ka, diretso ka, okay na mayroong naghihintay siyang mabuti. Tulad ng mga kamaranawan, kapag lalabas ka na may humatsing sa harap, huwag ka muna tumuloy, mayroong naghihintay na malas. Kung may humatsing sa likod, bilisan mo, may naghihintay na swerte. Yung kinalaman ng hatsing at saka butiki. Butiki, may tumulog na butiki. Huwag kang tumuloy, may malas. May tumulog sa likod mo, oh, tuloy ka lang, may naghihintay na swerte. Walang kinalaman ng butiki, walang kinalaman ng hatsing, walang kinalaman ng ibon. Kaya nabanggit ito yung ibon. Dahil sa panahon ng mga Arabo, pamahiin nila na paglalabas ng bahay may ibon na lumabas, malas daw. Ulitin natin. Ito yung dua kapag nakagawa ka ng shirk. O Allah, walang kabutihan maliban sa iyong kabutihan, ni walang mga ibon maliban sa iyong mga ibon, at walang Diyos maliban sa iyo. Mga kapatid sa pananampalataya, kung gusto ninyo makuha yung khutbah natin ngayon, basta may mga Bluetooth ang mga cellphone ninyo, pagkatapos ng sala, mag-Bluetoothan tayo. High-tech ngayon, mabilis mo makuha ang ating khutbah. Hindi na kailangan kopyahin, Bluetooth lang. Ibig sabihin, kailangan mo ng mga ganitong sandata para pag-aralan mo sa bahay nang sa gayon ng misis mo na mamamalingki na bibili ng mga pang-alay kay January 1 ay hindi ka makakain ng mga pagkain na haram. Nawa, tawfikan tayo ng Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة وأقم الصلاة.